Bago ang lahat, parang magkapatid na Lamelo at Lonzo yung sitwasyon nitong si Giannis ngayon. Naging bol-bol. Kasi dati sabi ni Giannis, open siyang i-explore ang mga team na may mga chance na manalo ng championship. Katulad na lang ng Knicks na sinabing isa sa preferred destination nitong si Giannis pagdating sa trade. Open-minded si Giannis na matrade sa ibang team. Sa sobrang open-minded niya, naubos yung mga drop asset ng Bucks. After ng trade ni Trae Young, based naman kay Giannis ngayon, hindi siya kailanman magre-request ng trade. Wala daw yun sa pagkatao niya. Sinabi naman ng Bucks na open-minded din silang i-trade si Giannis basta siya ang magre-request ng trade dahil yun naman talaga ang iniintay ng Milwaukee Bucks. Ang plano naman ni Giannis ngayon magstay sa Bucks sa kanyang buong karir at ito yung term na ginamit niya. Kung ayaw na sa kanya ng Bucks, wala siyang magagawa dahil hindi naman siya in charge. Parang may pagka-Pinoy din to si Giannis eh. Parang tinanong mo, kumain ka na ba? Ikaw ba kumain na? Taliwas din sa iba mga player kasi na sinabing direktang ayaw nilang umalis ng team kapag nasa trade rumors. Isa na lang doon si MPJ. Sinabi niyang gusto niyang magstay sa Nets. Kahit naman si Trae Young ganun din naman ang sinabi niya eh. Willing siya magstay sa Atlanta Hawks. Sa sinabi naman ni Giannis na hindi siya kailanman magre-request ng trade, parang kabaliktaran lang to ng mga sinasabi ng ibang executive. Na sinabing hindi nila iti-trade tapos biglang na-trade pala. Ginamit ni Giannis yung pinagbabawal na teknik. Ang iniintay lang naman ng Bucks ay mismong si Giannis ang mag-request ng trade katulad ni na Rob Pelinka, Pat Riley at ibang mga executive. Mukhang mamumuti rin ang mata ng Milwaukee Bucks. Kung hindi nila nuggets yung sinabi ni Giannis, parang wala na atang meeting ngayon na nangyayari. Kahit sina Kevin Durant, Kyrie at kahit sinong NBA player pa, nabasa ko na rin na ganun yung statement nila. Ayaw nilang umalis pero na-trade. Hindi kasi malabong bawiin ni Giannis yung sinabi niya. Dahil kung titingnan sa East, tanging yung Milwaukee Bucks ang team na hindi nakakuha ng kahit anong draft asset sa nakaraang 5 taon. Lahat ng mga draft picks nila palabas dahil sa mga ginawang trade nila pagdating kay Holiday at dito kay Damian Lillard. Walang control ang Bucks sa first round pick nila until 2030 kung may mundo pa nun. Kaya hindi magkakaroon ng meeting ulit si Giannis at yung team sa next 4 years. Hindi rin ma-appeal ang Bucks pagdating sa mga top free agent. Ito yung mga all-star. Meron din silang sapat na cap space. Pero yung iba mga teams may mga kargada pang asset para ma-improve yung lineup. Tulad na lang ng Detroit. So ito pa kasi yun eh. Malamang hindi aware dito si Giannis na since binay-out ng Bucks si Damian Lillard, babayaran ng Milwaukee ng 20 to 22 million si Lillard sa next 4 or 5 years. 13% agad yon ng cap space ng Bucks sa susunod na 5 taon. Kakainin lang ng dead cap nitong si Damian Lillard. Hindi nila malalagyan ng player. Kumbaga, every year minus 20 million agad ang Bucks sa kanilang cap space. Sakop pa nun ng tax apron. Yung nasa 20 or 22 million magagamit pa ng Milwaukee Bucks yun para makakuha ng isang player. Pero hindi nila magagamit dahil binay-out nila basta si Damian Lillard. Kung sa Pilipinas merong ghost project, ghost employee, ngayon nga may ghost student na, ang Milwaukee Bucks merong ghost player dahil yun sa $20 million ni Damian Lillard na nasa dead cap. Halos lubog ang Milwaukee Bucks dahil wala rin silang masyadong draft asset. Ang Bucks pa naman ngayon outside ng top 10 ng East. So hindi malabong makaabot pa sila until top 10. Nasa 1 game lang naman ang agwat. Pero kung top 6, nasa 5 games pa ang kailangan nilang habulin at nasa 4 na teams ang nag-aagawan sa top 6 or nasa gitna ng standing. Na mas better team pa kumpara sa Milwaukee ngayon. Based din sa standing, projected na pwede nilang makuha yung top 10 ng draft pagdating ng May or mas mataas pa. Depende sa lottery. So may kulang pala ako nung nakaraan sa dami kasi ng pinagdaanan nitong draft picks na to. Yung sa Hawks kasi galing sa Pelicans na galing kay Murray. Pero galing talaga yon sa Milwaukee Bucks. Ito yung tinrade ng Bucks para kay Holiday papunta New Orleans na ginamit naman ng Pelicans para kay Murray na napunta ng Atlanta Hawks. So ganun pa rin, pwedeng mataas yung makuha ng Atlanta Hawks galing sa New Orleans na galing naman dito sa Milwaukee. Hindi naman kasi yun unprotected kundi swap. Kung hindi pumasok ang Bucks sa playoffs, pwedeng makuha ng Atlanta yung first rounder nila. Magpapalit lang silang dalawa.
Iba kasi yung sitwasyon ng Milwaukee ngayon eh. Kailangan talaga nilang i-trade itong si Giannis. Kaya siguro sinabi niya yon na hindi siya magpapatrade para ipaalam na sa Milwaukee Bucks. Dahil kung iintayin ng Bucks na matapos yung kontrata nitong si Damian Lillard na na-buyout na hindi naman nila maiti-trade yun. Tapos kung kailan pa sila magkakaroon ulit ng draft picks, si Giannis nun nasa retirement age na. Si Ja Morant naman ang posibleng sumunod na ma-trade after Trae Young dahil sa naging package na binigay ng Wizards. Pwedeng magaya si Morant na bargain trade. Ang Minnesota ang isa sa mga team na interesado kay Morant. Mas mababa ang kontrata ni Morant ng konti kumpara kay Trae Young, $39 million. Posible makuha ng Minnesota si Morant pero ang kasama sa package si Donte, Nash Reed at Conley. Base sa kontrata lang yun, hindi base sa value ng player. Dahil sa mababa ang value ni Morant ngayon sa trade market, pwedeng mas mababa pa rin ang maibigay ng Minnesota. Kaso magagalaw pa rin yung core player nila. Pinaka-interesting doon kung gagamitin nila si Rudy Gobert bilang trade package kay Morant at ang gagawin na talagang sentro ng Minnesota si Nash Reed. Pwede pa sila makakuha ng isang sentro galing naman sa Memphis kasama sa package din ni Morant. Pero kung team na katulad ng kay Trae Young na minimal package talaga ang binigay or talagang ayaw na ng kanyang team sa kanya, ang pinaka-best team pa rin Brooklyn. Hindi nila kailangan tapatan ng todo yung kontrata ni Morant kasi malaki pa ang cap space nila. Habang nasa rebuilding process, meron silang MPJ at Morant na pwede ding magamit in the future pagdating sa pagkuha ng ilang draft picks. Kaso, based sa report, hindi ganun kadesperado agad ang Memphis na alisin si Morant sa kanilang lineup. Iintayin pa ng Memphis na tumaas ang value ni Morant. Pinakaposible nun off-season. Sa ngayon, ang Miami ang isa sa team na posibleng landing spot niya. Pero parang hindi siya kailangan doon dahil nga merong Pat Riley na kapag tinopak si Morant, hindi siya pagbibigyan, si LeBron at si Shaq nga hindi umubra.